Wee! What's up, GoFam? Okay, so pag-usapan natin ngayon is yung tamang pagbibilang ng araw ng mga mais. Kasi di ba usually, magkakaibang practice kasi. Yung iba inaabonohan 10 days, yung iba inaabonohan 12 days, yung iba 15, yung iba 25 days. Ayan, di ba? So, turuan ko kayo ngayon kung paano yung ginagawa ko. Hindi ko sinasabing ito yung perfect, pero based sa aking research, ito yung optimal na pwedeng gawin. Okay? So minsan, nakakalimutan natin yung pagbibilang ng araw. Especially pag yung maluwang na yung tinataniman at yung recording, yung paglalag mo hindi masyadong maayos. So, meron tayong mga tinatawag na V-stage. V-stage ng mga maisan. Which is, binibilang natin yung parang nodes niya. Okay? So, makikita nyo dito. V is the vegetative. So, V1, V2, V3, V4. Pag humiwalay na ng todo, ano na yan? Considered na yan. Ito, halos pahiwalay pa lang. V5, halos pahiwalay pa lang. So, sabi dun sa aking nabasa, magkaroon ng nitrogen uptake yan, or intake, yung talagang aarangkada na siyang kakain ng nitrogen is between V4, di ba? V4 hanggang V10. Maximum niyan V10. Sobrang yun na yung lakas ng pagkain ng nitrogen. Okay. So, yung iba 15 days. Okay. Tayo, nag-aabono na tayo. Ayan, makita nyo may abono po. V4. Between V4 to V5, nag-aabono na tayo kasi nag-i-start na yan na lumakas na kumain ng nitrogen. Kaya napaka-importante rin na makontrol mo yung abono. General rule, every time na mag-aabono ka, dapat patay ang mga damo. Okay? Ito, nag-start ng magyelo. Medyo na-delay lang tayo kasi nga sobrang ulan. 1 week yung ulan dito sa amin. So, yan yung mga factors. Kaya hindi mo rin masasabi na, pag ganitong araw, ganito na. Hindi mo rin masabi yon. So, every cropping is different from the previous cropping. Okay, so, ulit di ba? V1, 2, 3, 4. Dapat mag-start ka ng mga abono. Tapos, yung next na abono mo is mga nasa V8. Kasi, ano yan, sobrang kakain na yan ng madaming abono. Okay, V8 up to V10. Okay. So, siya pa. Okay, so after V10, V12, yung iba ganon, tapos yung iba after nun is magi-start ka na nung tasseling na tinatawag nila. Okay? So, V8 to V10, dapat tapos mo na lahat ng mga pwede mong ipakain. Dahil pag pumasok yan dun sa tasseling stage niya is useless na yung mga ilalagay mong kung ano man yung pataba kasi tapos na niyang kainin yung dapat niyang kainin. Oh, 'di ba? So, yun. Okay? So, very nice na malaman natin bakit tayo nag-aabono during those times. Hindi lang yung tamang marites lang, 'di ba? Kasi merong mga merong mga purpose. Okay, merong scientific reason kung bakit. Okay, siguro next time pag-usapan natin kasi 'di ba meron tayong mga naririnig na pag nasa internet ka, ano yung pinakamagandang abono, ganyan, 'di ba? Tapos yung iba naman, todo advice. Hindi naman natin alam kung ano yung nutrient na kailangan nung lupa. Mostly nakikita ko triple ka agad kasi nga complete, hindi ka na manghuhula. Kaya lang problema nun, gaano kadami? Oh, 'di ba? Gaano kadami? Okay? Ano ba yung 14-14-14? Ano yung 16-20-0? Ano yung 46-00? Ano yung 17-0-70? Yung tatlong number na yan, merong ibig sabihin yan. And siguro, next time, ituro ko sa inyo yan. Okay? But for this one, yung counting ng ating mais. Very important kasi timing is everything sa pagmamais. Alright? So, yun lang, GoFam. Ingat ka lagi.